Sa nakaraan nating video ay natapos tayo kung saan ay habang iniangat ng ating bida ang Lu family at Xiaoyao sect order ay naglalabas ito ng matinding enerhiya at ang mga nakakita ay nagtatakang nagtanong na kung bakit kayang kontrolin ni Gu Xuanchen ang bagay na mula sa Xiaoyao sect. At habang tulala ang mga hangal sa kanilang nakikita ay nakita naman itong pagkakataon ng patriarch ng Luo family upang palihim na atakihin ang ating bida. Ngunit sa kanyang ginawang atake ay mabilis lang itong naiwasan ni Gu Xuanchen ng walang kahirap-hirap. At habang nasa eri ay patuloy pa rin ang pag-atake ni Patriarch Lu sa ating bida at pasigaw niyang tinatanong sa ating bida kung bakit niya alam ang formation formula ng Xiaoyao sect order. Ngunit sa kanyang sinabi ay sinagot lang ito ni Gu Xuanchen at sabay sabing na may mga maraming bagay talagang hindi mo dapat malaman, habang patuloy na umiiwas ang ating bida at pagdepensa sa mga pinakawalang atake ng patriarch ng Luo family ay napagtanto ng patriarch ng Luo family na hindi niya kayang paslangin ang ating bida nang siya lang mag-isa, kaya inutos niya sa dalawang patriarch ng Wei family at Liu family na patayin ang ating bida. At dito makikita natin ang ating bida na sa kanyang pagbaba mula sa eri kung saan ay nawasak ang kanyang nabagsakang sahig, samantala ang patriarch ng Luo family ay di maayos ang kanyang pagkabagsak na napaupo ito, habang ang dalawang hangal na patriarch ay magkasabay na sumugod upang atakihin nila ng magkasama si Gu Xuanchen. Ngunit ang kanilang ginagawang kahangalan ay nagresulta ng kanilang kamatayan at makikita natin ang malakas na apoy na pinakawalan ng ating bida na agad na tumama sa dalawa habang ang puro muscle ay nauna ng kaunti ay una ding tinamaan ng malakas na atake dahilan na upang siya ay tumilapon at ang isa naman habang di nakagalaw ang isa niyang kasamang patriarch na mas mayabang pa sa ating bida. At dito makikita natin ang hangal na tinupok ng apoy habang unti-unting nalulusaw at desperadong sumisigaw na humihingi ng tulong sa kanyang mga kasamahan, ngunit ang kanyang ginawang pagsigaw ay wala man lang nagtangka na tulungan siya na mas nauna pang tumakbo kaysa tumulong, dahil sa papalapit na rin sa kanilang lokasyon ng malakas na apoy. Habang ang patriarch naman ng Luo family ay natulala na lang sa kanyang nakikita at pinagpapawisan sa kanyang nasasaksihang nangyayari sa dalawang patriarch na habang naluluso ang mga katawan nito sa kanyang harapan. At ang ating bida naman habang naglalakad papalapit sa patriarch na may seryusong mukha habang papalapit ito, ay sinabi ng patriarch na papaanong naging imposible na sa batang ito ay naggagawa niyang pakilusan ang Xiaoyao order. Ngunit hindi lang iyon kundi na master na rin niya ang high-level attack formation. At makikita natin ang hangal na patriarch na natamba na lang sa sobrang takot habang pinagmamasdan niya na papalapit ang ating bida. Habang takot na takot ang patriarch sa presensya ng ating bida ay tinawag niya ito habang naglalabas ito ng apoy sa kanyang daliri. At nang makita ito ng patriarch ay mas lalo pa itong natakot at pinagpapawisan. At habang takot na takot ang patriarch ay sinabihan niya ito na may kaunting ipaapayo lang ako sa iyo habang may malademonyong ngiti. At makikita natin ang unti-unting pagkawala ng apoy sa kanyang daliri, ay sinabihan niya ang patriarch na kapag nabigyan ka ng pagkakataong mabuhay muli tandaan mo na wag mong guguluhin ang Gu family at makikita natin na pinaslang ng ating bida ang hangal na patriarch sa isang atake lamang at dahil sa ginawang atake ng ating bida ay tumagas ang kanyang kamay sa katawan ng patriarch na agad binawian ng buhay. At dito makikita natin ang mga patriarch ng iba't ibang sect na hindi sumali sa nangyayaring kaguluhan na makikita nating sa kani-kanilang hitsura ang bakas ng takot na kanilang nararamdaman. At sabay-sabay nilang sinabi na sana ay mabigyan sila ng awa, habang pa-otol-otol itong nagpapakilala sa ating bida. Ito pala ay ang patriarch ng Qin family, na si Qin Wanyu. At ang isa naman ay si Patriarch Ma Ben ng Ma family at dugtong pa ng mga hangal na simula ngayong araw ay hinihiling namin na sana ay payagan kaming sundan ng iyong pamumuno Patriarch Gu. Habang ang ating bida naman ay sinabihan lang ang mga hangal na bibigyan ko kayo ng kalahating oras para kunin ang mga kayamanan ng Ling family. Luo family, at kapag nagawa niyo iyon, ay papalayain ko kayo sa inyong kamatayan. At makikita natin ang seryusong mukha ng ating bida habang pinupunasan niya ang dugo sa kanyang kamay,
at tumugon naman ng pagsang-ayon ang mga langgam at dali-daling umalis para kuhanin ang mga kayamanan ng dalawang pamilya at nang makuha na nila ang lahat ng kayamanan ay agad na dinala nila ang lahat sa Gu family. At makikita natin ang ating bida na nakaupo pati ang kanyang kapatid at ang Pil Pavilion Master habang ang isa naman ay si Gu Kaiyun ang second uncle ng ating bida habang pinapaliwanag sa ating bida na ang lahat ng kanilang nakuhang kayamanan sa Luo family at Ling family ay umabot at nagkakahalaga ang lahat ng mahigit 70 Spirit Stone, 62 second level pills, at 74 na mga second level herb, at mayroon ding mga sandata. Habang ang ating bida naman ay tahimik lang na nakikinig at humihigop ng tsaa, at makikita natin ang Pil Pavilion Master na may di maipaliwanag na mukha habang nakatingin sa kay Gu Xuanchen at sinasabi niya sa kanyang isip na si Young Master Gu ay sinabi lang na lalabas lang sandali, ngunit ang ginawa pala niya ay winasak niya ang Lu family. Makikita natin ang uncle ng ating bida na si Gu Kaiyun ay nagtatanong kay Gu Xuanchen na sinabi ng 8 pamilya na kung papalit na ba ang patriarch ng Gu family sa buong Anyang City para sa pagkolekta ng mga buwis. Habang ang Pil Pavilion Master ay tahimik lang nakikinig sa sinasabi ng elder ay napasabi na lang siya na hindi lang yun ang ginawa ng ating bida, ngunit inayos din niya ang mga natitirang 6 na major families. At dugtong pa niya na sa hinaharap dito sa Anyang City ay hindi malabong pamunuan ng Gu family ang buong Anyang City. At nagsalita ang ating bida na dahil sa wala ng mga nakatagong mga banta sa Anyang City, at ang lahat ay naalis na, at dugtong pa niya na sa mga ganyang usapin dito sa Anyang City ay ipapaubaya ko sa aking uncle at kay Yuhan ang pagpapasya. At makikita natin ang kapatid ng ating bida na si Yuhan ay napagtanto niya na aalis ang kanyang kapatid kaya pinaubaya sa kanila ang pagpapasya sa Anyang at tinanong na nga ni Yuhan si Gu Xuanchen kung saan siya pupunta. Sumagot naman ang ating bida na pupunta siya sa Xiaoyao sect at dugtong pa niya na may malaking isda pa ang Lu family na nadulas sa pamamagitan ng lambat. At sinabi rin niya na may isang basura na nakahalo sa sektang iyon na kailangan linisin. Sabay tayo ng ating bida sa upuan, at dito makikita natin si Yuhan na nabigla at sabay tanong kay Gu Xuanchen kung bakit naman biglaan ang pagpunta mo sa Xiaoyao sect. At makikita natin ang ating bida na papaalis na sana ngunit sa pagpigil ng kanyang kapatid, ay sinabi niya dito na, Yuhan, alam mo ba kung bakit hindi ka maaaring magsanay ng martial arts sa maraming taon na lumipas? Hindi dahil ipinanganak kang may sira sa daluyan ng enerhiya sa iyong mga ugat, kundi dahil sa nagtataglay ka ng chaotic celestial body. At dahil sa mga sinabi ng ating bida ay nabigla ang Pil Pavilion Master sa kanyang mga narinig. Habang tinatanong niya si Gu Xuanchen na kung ang tinutukoy ba niya Chaos Celestial Body ni Miss Yuhan ay ang isang legend. Na ayon sa alamat ito ay ang pinakanababagay sa mga nagtataglay ng physic cultivator, at sumagot naman ang ating bida na tama iyong mga sinabi, na ang isang cultivator ay nagtataglay ng physic, ay kapag hindi ito mapapagana ng isang primordial fruit, na isa sa mga 9 spiritual treasure, kung ang spiritual power ay hindi dadaloy patungo sa meridians ay hindi maaaring mag-cultivate ang isang tao. Ngunit kapag ito ay napagana ang talento at potensyal ng isang tao ay di malayong malampasan ang isang ordinaryong cultivator. Dahil sa mga sinabi ng ating bida ay nabigla na nga si Yuhan sa kanyang mga narinig na mga impormasyon. Na siya ay nagtataglay ng chaotic celestial body at sa pamamagitan ng primordial fruit ay mapapagana na niya ang kanyang meridian at maaari na siyang mag-cultivate. At sinabi din ng ating bida na dahil sa maraming bagay na kailangan kong tapusin ay imposibleng mapoprotektahan kita sa lahat ng oras kaya mas makabubuting maprotektahan mo ang iyong sarili kahit wala ako sa iyong tabi. At makikita natin na hinimas ng ating bida ang ulo ni Yuhan sabay sabing sa mga oras na ito ay pupunta ako sa Xiaoyao sect. Upang humanap ng primordial fruit, na makakatulong sa iyo upang mabuksan ang iyong meridian sa lalong madaling panahon. Para maprotektahan mo ang iyong sarili sa hinaharap. Dahil sa sinabi ng ating bida ay nalungkot si Yuhan.
Ngunit makikita natin na nag-asal bata na naman si Yuhan habang yamakap sa ating bida at sabay sabing, "Brother, ikaw ay napakabait sakin," at makikita natin ang Pavilion Master na nagulat sa ginawa ni Miss Yuhan. At makikita natin si Miss Yuhan na parang palakang kumakapit sa dahon. Habang ang ating bida naman ay napasabi na lang na kailan pa naging ugali ng mga tao ang pagyakap at pagbabago. At makikita natin na nakalabas na ang ating bida sa bahay, at habang papaalis ay pinaalalahanan siya ng Pavilion Master na yung Master Gu ang Primordial Tree ay ang treasure ng Xiaoyao Sect at hindi ito madaling kunin, at sinabi din niya umalis ka na at mag-ingat, ngunit sumagot lang naman ang ating bida na huwag kang mag-alala, may paraan na ako para magawa kong pasunurin, at alokin ang mga ito. Dumako na naman tayo sa ibang lugar na may maaliwalas na gabi at bilog na buwan sa bundok ng Chendang Mountain. Na kung saan ang buong kapaligiran ay napakatahimik ay may isang paa na naglalakad, ito pala ay ang ating bida. Habang siya ay naglalakad ay sinabi niya na hindi nga siya nagkamali sa kanyang tinatahak na lugar dahil sa mga natitirang spiritual power sa lugar at ang pagbabago-bago ng mga thousand illusory space formation ay nandito peren. Ang mga ilusyon na nasa paligid ng portal ay upang maprotektahan mula sa mga kalaban na maaring mag-invade sa kanilang sect, at dito may makikita tayong tatlong nagliliwanag na mga paro-paro G, at makikita natin na akmang hahawakan ng ating bida ang isa na malapit sa kanya at sinabi niya na di ko inaasahan na ang mga pagbabago-bago ng spiritual power sa mga array symbol ay nais mapahina ng husto, kailangan kong dalhin ito ng mas mahabang oras. At nang mahawakan ng ating bida ang isang nagliliwanag na paro-paro G ay bigla na lang nagkaroon ng reaksyon at naglabas ng malalakas na lightning ang mga nagsiliparang paro-paro, at habang naglalabas ang ating bida ng kanyang kaunting aura ay inipon niya ito, at nang makaipon na ng sapat ay kasabay niyang inirelease ang kanyang internal energy. At makikita natin na unti-unti nang nagbubukas ang portal sa kanyang harapan, at nang ito ay tuluyan ng nagbukas ay agad na pumasok ang ating bida na agad naman siya na mabilis dinala sa Xiaoyao Sect. Habang sinabi niya na parang ito na ang Xiaoyao Sect na sa loob ng daan-daang taon ay nakabalik na rin siya sa sektang ito. At habang tinitingnan niya ang buong paligid ay naaalala niya ang nakaraan nila ng kanyang 10th disciple, na habang inuutusan niya itong hulihin ang ancient mythical beast sa maliit na ilog upang maging guardian ng Xiaoyao Sect. At sinabi din ng ating bida na sa sitwasyon kung ito ay ang magagawa ko lang ay ang magbukas ng maliit na ilog para sa iyo, at ang sektang ito ay hindi na mag-aalala patungkol sa kakulangan ng spiritual power sa hinaharap. Sa sinabi ng ating bida ay nagdadalawang isip peren ang kanyang disciple na hulihin ang ancient mythical beast. Dahil alam niya na kung gaano ito kamapanganib, ngunit wala siyang magagawa kundi sundin ang utos ng kanyang master. At hinuli na nga ng 10th disciple ang ancient mythical beast gamit ang malalaking kadena. At habang hinuhuli niya ito ay tinatanong niya ang ating bida na master, ang ancient mythical beast ba na ito ay talaga bang magagamit natin upang maging tagabantay ng sekta? Ngunit sumagot lang si Gu Xuanchen na sa ganitong katayuan natin ay kailangan mong sunggaban ang mga bagay-bagay. At makikita natin na talagang nahihirapan ang 10th disciple ng ating bida, na parang gusto na niyang bitawan ang kadena na kanyang hawak, at makikita natin na talagang hindi madali ang paghuli sa isang malaking mythical beast. Ngunit ang ating bida ay walang pakialam dahil alam niya na kayang-kaya ito ng kanyang disciple. Makalipas ang ilang oras ay nagawa na ring paamuhin ng 10th disciple ang ancient mythical beast na habang hawak niya ang malaking kadena sa kanyang kamay habang nakatingin sa malaking puno ay sinabi niya na ang primordial tree na ito ay kapag nag-mature ay mamumunga sa susunod na 3,000 taon. At salamat master sa iyong malasakit, habang ang ating bida naman ay tahimik lang na pinagmamasdan ng malaking puno ng primordial tree na may napakagandang tanawin na may maraming mga malalaking ibon na lumilipad, at makikita natin ang ancient mythical beast na katabi ng 10th disciple. Balik sa ating bida, habang iniisip niya iyon ay naiinis niyang sinabi na malinaw naman na naibigay ko ang pinakamahusay na pagsasaayos. Ngunit pagkatapos mawala ng 10th disciple, ay naging ganito na ang nangyari sa lugar na umaasa na lang sa malaking array ng guardians.
At sinabi din ng ating bida na napakawalang silbi talaga ng mga inapo ng aking disciple. Nang bigla na lang may nararamdaman siyang nangyayari sa paligid at ng kanya itong pinakiramdaman ay nasa malapit lang ang nagaganap na labanan at nang makumpirma na ng ating bida ang lokasyon ay agad siyang nagtungo doon. Lumipat naman tayo kung saan nagaganap ang labanan ay may makikita tayong isang malaking dragon na hinahabol at inaatake ang isang tao. Ang spirit beast na ito ay may antas na dalawa, isang spirit beast na water dragon. At nang papaatake na ulit ang spirit beast, water dragon ay makikita natin ang malakas na pagsabog sa kagubatan. At makikita natin na ang hinahabol pala ng spirit beast ay isa pala itong babae at disciple ng Xiaoyao sect na si Mo Kuan-Yan at makikita natin na nagcast siya ng kanyang sword technique na tinawag niyang sword fast as the wind kasabay ng kanyang pag-atake sa papalapit na kamay ng spirit beast water dragon. Ngunit sa kanyang ginawang atake ay wala man lang itong naging epekto at di man lang nagalusan ang balat ng spirit beast. At dahil papalapit na din ang kamay ng Spirit Beast Water Dragon ay hindi na niya nagawang iwasan ang ataking iyon at makikita natin ang pagtilapon ni Mo Kuan-Yan at nabitawan niya ang kanyang sandata. Habang siya ay wala sa balansi ay may bigla na lang humawak sa kanyang bewang at sinabihan siya nito na ganito ba ang lahat ng level ng mga disciple ng Xiaoyao sect. At makikita natin ang pagkabigla ni Mo Kuan-Yan sa pagsulpot na lang ng biglaan ng ating bida habang namumula ang mukha ni Mo Kuan-Yan at di nakapagsalita habang nagtataka at nakatitig lamang sa ating bida. Ngunit sa kanyang pananahimik ay nabigla siya nang biglaan siyang inihagi sa likuran ng walang pasabi, na sinabihan siya ni Gu Xuanchen na paano mo nagawang year-okan ang sword art na sinasanay mo. At dugtong pa ng ating bida na panoorin mo ako kung paano ko gagawin at makikita natin ang sword fast as the wind na peneform ni Gu Xuanchen. Habang si Mo Kuan-Yan naman ay nabigla at napasabi na lang siya na papaanong alam ng ating bida ang martial arts ng kanilang sect. Habang nagpe-perform ang ating bida ay parang sumasayaw siya at sumasabay sa ikot ng hangin at tubig. Habang ginagawa niya ang sword art ay sinabi ni Gu Xuanchen kay Mo Kuan-Yan na ang kailangan mo lang gawin ay gabayan ang chi na ibalik sa yuan. Gamitin ang chi upang kontrolin ang hangin at ilipat sa espada ng may kalooban. At makikita natin ang maraming slash sa katawan ng Spirit Beast Water Dragon dahilan ng mabilisang pagkamatay nito. At nang lumingon siya kay Mo Kuan-Yan ay nagulat siya sa kanyang nakita dahil naglabas ang katawan ni Mo Kuan-Yan ng aura kasabay ng pag-breakthrough nito. At napasabi na lang ang ating bida na napakagandang talento, dahil sa nakaraang buhay ko, hindi ko man lang maabot ang yugto ng spirit stage, at maaari ko lang turuan ang aking mga disipulo ng harapan at diktahan. At dugtong pa ng ating bida na ngayon na umabot na sa spiritual level na antas sa buhay na ito ang bawat salita at gawa ay maaaring gawing malalim na katotohanan ng espada upang matulungan ang mga tao upang mag-cultivate. Habang si Mo Kuan-Yan naman ay natutuwa dahil sa kanyang pag-angat mula sa pagiging Little Spirit Realm patungo sa Sky Spirit Realm at sinabi rin niya na dahil sa ginawang pagpe-perform ng ating bida ng sword move na iyon, ay nagawa niyang maunawaan ang sword art ng kanilang sekta at dugtong pa niya na ang sect master at elder ay minsang sinabi ng mga ito na kahit na ang Xiaoyao sect ay umatras sa katimugang bahagi ng kagubatan ay mayroon pa ring ilang hermits o ermitanyo na umatras at patuloy pero na nagsasanay ng husto, at sa sandaling lumabas sila, ito ay ang araw na muling itatayong sekta ng Xiaoyao sect ang kaluwalhatian nito. At makikita natin na biglang yumuko si Mo Kuan-Yan sa harap ng ating bida na nagpapakilala na siya raw si Junior Mo Kuan-Yan, at sabay nagpapasalamat siya sa gabay ng ating bida na tinawag siyang senior. Habang nakayuko si Mo Kuan-Yan ay iniisip niya na ang taong nasa kanyang harapan ay alam ang kanilang guard sect sword art, at sinabi din niya sa kanyang isip ay ito na siguro ang mga hermit ng powerhouse ng kanilang Xiaoyao sect. Abangan ang susunod na mga mangyayari dahil lalakbayin ng ating bida ang kabandukon patungong Lingyuan Peak at dadaan sila sa Chenling River upang mag-cultivate. Ngunit sa di inaasahan ay matutuklasan sila ng mga nakabantay sa eryang iyon. Kaya magkakaroon ng komprontahan sila Mo Kuan-Yan at ang mga dumating na mga pangit na cultivator.
Upang hindi mad-istorbo ang ating bida sa pag-cultivate ay tinangka ni Mo Kwon-yan na protektahan ang ating bida sa hangal. Dahil sa pangmamaliit ng hangal ay bigla na lang may nagliliwanag na sa sobrang bilis ay di na naiwasan ng hambog na cultivator ang papalapit na atake na agad tumama sa kanyang bibig. At magkakaroon ng labanan sila ng ating bida at magreresulta ng pagkatalo ng lahat, at aalukan ng ating bida ang mga disipulo ng Xiaoyao sect na sumama sa kanya upang mag-cultivate at pumayag naman ang mga hangal dahilan ng kanilang agarang pag-breakthrough, at sa susunod nating video ay marami pa tayong masasaksihang kaganapan. Thanks for watching mga Lodi, please like and subscribe to my YouTube channel.